tayo po ay dadako na sa ating mahalagang pag-aaral. Ayusin ko muna ito aking. Para po yung mga live stream ay makapakinig at makapanood na maigi. Okay. Pakisama niyo po sa panalangin mga kapatid. Kasi last Wednesday, ako'y nakapunta na ng Binyang saka ng Kalamba. This week, uulitin ko uli yun. Makakapunta pa rin. Marami pong mga newcomers na nag-attend doon sa Binyang. Susubukan ko rin makapunta this Saturday sa Kisaw, saka sa Morong. Pakisama na lang po natin sa panalangin. Ngayon hong umaga, tayo po yung mag-aaral about freedom. Kasi nag-celebrate tayo ng Independence Day last June 12. Actually, kung Biblia ang pag-uusapan, hindi ho naiintindihan ng tao ano ang Independence Day. Hindi naiintindihan ng tao ano ang freedom. Kasi nga, hindi nagbabasa ng Bible. Hindi ho nagbabasa ng Bible kaya hindi naiintindihan yung freedom Ang Biblia po ang nagpapaliwanag kung ano talaga ang freedom. Tingnan po natin. In the book of John, freedom ang Tagalog ay kalayaan. Chapter 8, basahin ko po sa verse number 31. John chapter 8, verse number 31. Kita nyo, akin pong babasahin. John 8:31. Okay. Then said Jesus to those Jews which believed on Him. Alam niyo po, kahit nagbibilib ka sa Panginoon, sasalain ka ng Panginoon kung talagang totoo ka nagbibilib. No? Kaya sabi niya sa susunod, if you continue, yon, o nagbilib ka ngayon, baka bukas hindi na. Ang totoo niyan, dapat nagko-continue. Kaya sabi ng Panginoon, if you continue in my word, then ye are my disciples indeed. Yan ang totoong disciples. Hindi yung disciple ngayon sa makalawa, hindi na. Sa isang buwan, uli. Sa isang taon, hindi na. Hindi ho ganoon. No? Ang totoong disciple, sabi niya, if you continue in my word, then are you my disciples indeed? At pag totoong disciples, may profit na ibinibigay ang Panginoon. Ano yung pakinabang at profit na ibinibigay ng Panginoon? Ito po yun sa verse 32. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Yun yung freedom. No? Napakaraming freedom na ibinibigay ng truth. Banggitin natin ng ilan. Ano yun? Freedom from error. No? Yung mga manlulokong pastor, nakaligtas ka. Naging free ka. Ay, no, hindi mo alam ang truth. Niloloko ka, hindi mo alam Di ba? Ang dami pong panlolokong ginawa sa atin, no, ng napakaraming relihiyon. Hindi ho alam na niloloko ka Kita nyo, di ba? Ay, yung binyagan ka noong bata freedom ba yon? Hindi ka tinanong kung payag ka o hindi. Paano mo matatanong bata yon? Talaga ang nagbibigay ng totoong freedom, mga kapatid. At paano magkakaroon ng freedom? Una, magpapatuloy ka sa Panginoon. Pangalawa, knowing the truth. No? Ang truth ang nagbibigay ng freedom. Sa truth, ipakikita ang error. At kung nasa error ka, makakatakas ka. Ngayon, kung hindi ka nag-aaral ng truth, tururot ang aabutin mo. Mamamatay kang niloloko ka ng tao. Di ba? You shall know the truth, and the truth shall set you free. O, kita nyo yung mga taong kausap ng Panginoon. Kahit ngayon, sabihin mo yung katotohanan. Si Pilate nga, nung sabihin ng Panginoon na kaya ako naparito upang saksihan ang katotohanan. Ano sabi ni Pilate? Ano ang katotohanan? Hindi niya alam
Wala siyang alam sa katotohanan. Kaya nga nung humatol siya, mali eh. Wala ka nasumpungang kasalanan, tapos pinapako mo sa krus. Di ba? Ang yabang-yabang pa niya. Hindi ka nagsasalita. Hindi mo alam na ako'y may kapangyarihang ipako ka at palayain ka. O, totoo yun. Inabuso niya ang kanyang freedom. Wala ka nakitang kasalanan eh, pinapako mo. Tapos naghugas ka pa ng kamay. Ano hinugasan mo? Wala ka hinugasan. Wala pa namang virus nung araw. Eto mga kausap, ano sabi ng mga kausap niya? They answered him, we be Abraham's seed. Ang pinagmamalaki, binhi sila ni Abraham. And we never in bondage to any man. Hindi ro sila naalipin. Ba't kami lalaya? Hindi mo kami alipin ha? How sayest thou? You shall be made free. Literal na freedom ang kanilang, hindi man sila nakulong, hindi naman sila naging slave, ba't palalayain nga naman? Yung mga kasalanan ginagawa nila, hindi sila nakakalaya eh. Okay? 34. Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin, yan na, is the servant of sin. Hindi alam ng mga kausap niya, sila ay alipin ng kasalanan. Yang kasalanan ang napakatinding kulungan ng tao. No? Nung nangaral si Paul sa Romans chapter 7, sabi niya ang ang gumagawa ng kasalanan ay hindi siya. Ang gumagawa ng masama ay hindi siya, kundi yung kasalanang nakatira sa kanya. Yung ayaw niya, hindi niya magawa. Yung gusto niya, hindi niya magawa. Yung ayaw niya, yun ang ginagawa niya. So nakita po natin mga kapatid. Kasi nga alipin ng kasalanan. Sino magpapalaya? Katotohanan. No. Whosoever committed sin is the servant of sin. 35. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth. 36. If the Son therefore shall make you free. Kanina, hindi nyo na po na sa 32. You shall know the truth and the truth shall make you free. Yung truth ang magpapalaya. Pagdating sa 36, if the Son therefore shall make you free, yung Son naman ang magpapalaya. Kasi yung Son at saka truth, iisa yon. No? Ano sabi ni Jesus Christ? I am the way, the truth, and the life. Siya yun eh. Siya yung truth. No? If the Son therefore, the truth therefore, shall make you free, you shall be free indeed. So ito po yung verses na nagpapakita at nagtuturo ng matinding kalayaan. Kaya itong truth, ang Panginoong Sokristo, itong Biblia, yan din ang truth, salita ng Diyos. John 17:17. No? Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Yan po yung nagpapalaya. Kaya ang tawag po dyan, tingnan po natin sa James 1:25, ang tawag sa salita ng Diyos, in James 1:25, kaya ito po ang source ng freedom, ang Bible. No, na ang sentro ng Bible ay walang iba kundi Panginoong Sokristo. In John 1:25, nakalagay dyan, James 1:25, hindi John. James 1:25, sabi po ay, but whoso looketh in the perfect law of liberty. Ang perfect law of liberty ay ang Bible, ang salita ng Diyos. Kaya perfect yan. No? Okay? Perfect law of liberty. And continueth therein. Nagpapatuloy, katulad ng sabi ng Panginoon. No? If you continue in my word, continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Yung perfect law of liberty, iyan po yan. Kaya perfect yan eh. No? Yang salita po ng Diyos na yan. Kasi ang Panginoong Sokristo, kaya nakalagay doon, if the Son shall make you free, hindi mo naman nakikita ang Panginoon. Una, nasa langit na yun. No? Makikita mo na lang siya sa Bible. Pag binasa mo, istorya niya, no, ginawa niya, no, misyon niya, bakit siya naparito. Hindi mo naman siya makikita eh. Kaya yung Biblia, kaya ang Biblia at ang Panginoon, siya rin yan eh. Siya ang sentro ng Biblia eh. If you continue in His Word,
No? And you shall know the truth. And the truth shall make you free. Maraming freedom na ibinibigay ang truth. Binanggit ko na sa inyo ang ilan kanina. Freedom sa kasalanan, no? Freedom sa error. Kaya yung maling mangangaral, introduction pa lang, alam mo na eh. Pero yung mga taong hindi nakakaalam ng truth, niloloko sila, hindi nila alam, niloloko sila eh. Diba? Kita nyo, gaano karami ang follower ni Kiboloy? Milyon ang follower niya. No? Gaano ang follower ni Eddie Villanueva? No? Na nagsabing nakausap niya ang Diyos, kumandidato, natalo, follower pa rin, mga bulag pa rin. Di ba? Kutakot-takot na mga manlolokong mga mangangaral yan eh. Ginagamit lang ang simbahan, simbahan ni tao. Ginagamit ang tao para magpayaman? Alam ba ng mga tao yon? Hindi, kasi hindi nila alam ang katotohanan. Yung Bibliang bit-bit nila, hindi naman nila alam ang ibig sabihin. No? Nagdadala ka ng Bible, hindi mo alam ang laman ng Bible na dala mo. Di ba? Kaya po yan na napakahalaga. It will set you free. Ipakita po natin ang mga freedom na tinuturo ng Biblia. At dito sa Biblia, makikita rin natin anong gobyerno ang tama. Demokrasy o communist? Ayan na. Makikita natin sa Bible alin ang tama sa dalawa. Ipakita po natin, no? Tingnan natin, no? Sa truth, the truth shall set you free. The Bible. In the book of Matthew, chapter 13, dito natin makikita kung alin sa dalawa ang tamang government. Matthew 13, in Matthew 13, basahin ko po mula verse number 24 sa parable ng ating Panginoong Kristo. Tandaan niyo po ang Matthew 13, puro parables yan. Yan ang chapter na pinakamaraming parables ng ating Panginoon. No? Matthew 13:24. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. Yung man na yun, kasi itong parable nito, i-interpret nito ng Panginoon. Yung man na yun, si Jesus Christ yun. Son of God yun, siya yun. Okay? Siya yung sower. Siya yung manghahasik. 25, But while men slept, his enemy came and sowed tares. Yung enemy, si Satanas yun. Yung tares, kapareho din ng wheat. Yan ang peking Kristiyano. Oh, may Bible din yan. Baka mas maganda pa Bible niya sa iyo. May Bible din sa sa cellphone. High-tech pa Bible niya. So tares among the wheat. Kaya ito'y bakbakan ng wheat at saka ng tares. Yung wheat, yun ang totoong pinagkukuhaan ng harina na nagiging tinapay pagkain ng tao. Pero yung tares, mukhang harina lang yun, mukhang wheat lang yun, mukhang Kristiyano lang yun. Pag kinain mo yung tares, nakakalason yun. Pero tingnan mo itsura. Miski tingnan nyo po sa picture, yung tares at wheat, magkapareho. Mapepeke ka niyan. Kaya ginamit ng Panginoon niya sa kanyang parable, no? Okay. And when this way, but when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Lumitaw din yung peke no? Baka mas marami pa nga yung peke. So the servant of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field, yung good seed inong wheat? From whence? Then hath it tares. Saan galing yung tares? Sumagot ang Panginoon. He said unto them, An enemy hath done this. Yung kaaway gumawa niya. The servant said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? Yung servants ang sabi, bunutin na yung tares na yan. Ano sabi ng Panginoon? But he said, Nay, lest while you gather up the tares, ye root
also the wheat. Baka madamay yung wheat. With them, sabi sa 30, let both grow together. Hayaang mag-grow together until the harvest. Yung harvest po, sa interpretation, that is the end of the world. Yung harvest. Hanggang sa end of the world. And in the time of harvest, I will say to the reapers, gather ye together first the tares, yung tares, no? And bind them in bundles to burn. Susudugin nyo. Kasi mga peke nga yun eh. No? To burn them, but gather the wheat into my barn. Yung barn, yun yung i-imbak para maging harina. Tingnan natin ang interpretation niya. No? Ang interpretation po niyan ay nasa verse 37. Okay. Sabi sa verse 37, He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. Si Jesus Christ yun, siya yun. The field is the world. The good seed are the children of the kingdom. Yan ang mga anak ng Diyos. But the tares are the children of the wicked one. Nakita niya? Ang wicked one, si Satanas yun. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, kasi unbeliever naman yan. Mukhang believer lang. No? Mas maganda pa damit sa atin yan, mga nakabarong yan, mga naka-Amerikana yan. Nasa TV pa yan. Tayo hindi makalitaw sa TV. Yaman yan eh. Yung mga tares na yan eh. Pero papunta yan sa fire. So it shall be in the end of the world. Nakita nyo? Ano ang sabi ng Panginoon? Babalik tayo doon para makita po natin ang freedom. Babalik tayo doon sa verse number, sa verse number 30. Sabi sa verse 30, let both grow, hayaang lumaki pareho. Together until the harvest. Ano yung harvest? End of the world. Ang mga mali, binibigyan ng Panginoon ng freedom na mag-exist kahit mali. Nakita nyo, no? Oh. Kaya sa democracy, yan ang tama. Kasi sa democracy, kahit simbahan ni Satanas, pwede eh. Sa democracy. Di ba? Oh. Yan ang freedom. Kaya, yung maling relihiyon, yun ang nagbabawal sa iba. Yang Katoliko nung araw, kaya nga, ngayon na lang yan, hindi hinahalungkat ang history. Ang Katoliko, bawal ang kalaban nung araw. Papapatay ka niya. No? Kaya nga pinapatay nila mga Anabaptist. No? Kita nyo? Bawal. Bawal yung may kompetensya sila. Lalo yung kompetensya, inaatake sila. Naku, bawal yun. Sa Bible, hindi. Ang turo ng Panginoon, kahit mali yan, hayaan mo. Mananagot sa akin yan pag bandang huli. Pinapayagan. Nakita niyo na pinapayagan. Yan ang freedom. Sa Panginoon naman, kahit andyan yung mali, may election naman eh. No? Pili naman niya yung tama eh. Nakita niyo? Ngayon, sa communist, pwede ba yan? Kahit nga tama, hindi pwede. Kahit tama, bawal lahat eh. Di ba? Sa communism. Kaya nga mali yun eh. Maling pamamahala ng gobyerno. Hindi yun ang nakalagay sa katotohanan. Kaya nakikita natin sa pamamagitan ng Bible, ipinakikita which government is right and which government is wrong. Sa democratic form of government, sa democracy, allowed. Di biblical siya. Sa communism, hindi. Kaya yung democracy, biblical yan eh. Inaabuso lang. Kumu allowed. Di ba? Kumu allowed inaabuso. Naaabuso eh. Kasi for information, ang istorya ng democracy kinopya sa Bible. Hindi alam ng marami yan eh. No? Sa US, ang father of democracy ay walang iba kundi si Thomas Jefferson. Siya po ay panglimang presidente ng Amerika. No, si Thomas Jefferson. Siya po ang tinatawag na father of democracy. Saan niya kinuha ang democracy? Meron po tayong libro na ang title ay Ang Utang ng Mundo sa Baptist. Na andoon ang istorya niya.
the world's death to the Baptist. Si Thomas Jefferson, na maliit pang bata, sinasama ng kanyang auntie sa simbahang Baptist. Yan. At nakita parang ganito, nakita ni Thomas Jefferson, na maliit pa siya, yung equality ng miyembro. No? Equal. Pare-parehong naglo-Lord Supper. Di ba? Walang mayaman, walang mahirap. Pagdating sa simbahan, walang matalino, walang mangmang. Kita nyo, no? Pare-parehong mananampalataya. No? Pare-parehong makasalanan. Pare-pareho ng paraan ng kaligtasan sa biyaya ni Kristo. Hindi yung pagmayaman iba kaligtasan mo. Hindi ka maliligtas sa ganon. Kaya mayaman ka, kaya mahirap, iisa kaligtasan. Di ba? Equal. Nakita ni Thomas Jefferson yan sa Baptist Church. At titiyakin ko sa inyo, Sovereign Grace Baptist yun. Kung Armenian yun, hindi yun na makikita niya. Di ba? Communist ang ilalag, tatayo. Dictatorship yung ginagawa ng pastor doon. Yun ang nakita niya. Kaya nung siya naging statesman, no? Nung siya naging politikong tao, yun ang kinuha niya. Tinawag niyang democracy. Nang nag-enjoy niya ng una ay Amerika. Kaya ang Amerika po ang champion of democracy. At ang democracy ay, ang unang state sa Amerika na nag-adapt niyan ay Virginia. And then gumapang sa iba't ibang states ng Amerika hanggang sa buong United States of America, inadapt ang democracy. 1789. Ang tagal na, no? Tayo, kailan natin inadapt ang democracy? 1935 Constitution. Naku po, kailan lang tayo? 1935 lang. Nakita nyo, inadapt natin democracy. Kinopya natin ang Constitution ng Amerika. Pati preamble ng Amerika, exactly the same ng preamble ng Philippines. Parehong-pareho yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, makikipag-discussion ako kahit kanino, hindi po June 12, 1896 ang ating Independence Day. Ang Independence Day natin ay July 4, isinabay sa Independence Day ng Amerika, 1935. Yan ang totoong Independence Day natin. Binigyan tayo ng Amerika ng independence. Amerika po nagbigay sa atin yan. Bakit? Noong June 12, 1896, independent tayo? Hindi Nasa Kastila pa rin tayo. Nakikipaggera tayo sa Kastila. Nanalo ba tayo sa Kastila? Hindi Hindi tayo nanalo. Bandang huli, 1898, binenta na tayo ng Kastila sa Amerika. Hindi alam ng Pilipino ang istorya na yan. Binenta po tayo sa Amerika. Nasaan ang pinagbentahan? Ayun. Naando sa Pangulong, pinatay si Bonifacio, pati yung kanyang general, pinatay din. Si Luna. Pinapatay niya. Kaya napakadumi po ng ating political system. Di ba? Akala nyo si Bonifacio namatay sa labanan? Hindi Pinapatay siya ng kalaban niya sa politiko. Sa politika, pinapatay siya. Doon sa Maragondon, Cavite. Magkapatid pa, pati kapatid niya. Kasi hindi ayon si Bonifacio sa mga gusto ni Aguinaldo. Kita niyo? Si Aguinaldo, naintindihan ba niya ang freedom? Pagkalaban ka, papapatay ka Di ba? Masahol pa sa Kastila yan Yung kumag na yan. Tapos si Hero, at
Independent ba tayo noong 1896? Hindi ha. Maraming hindi nakakaalam eh. Kita nyo, inyano yung Watawat, 1896. Diba? June 12, 1896. Kasi kalaban natin Kastila. Nakikipaglaban tayo sa Kastila. Hindi naman talaga tayo nabigyan ng independence noon. Nakikipaglaban tayo. 1896 yun, pagdating ng 1898, namatay yung ating youngest general. Sino yun? Si Gregorio del Pilar sa Tirad Pass. Sino kalaban ni Gregorio del Pilar? Kastila ba? Amerikano po ang kalaban niya. Hindi na Kastila. Wala na Kastila rito. Nagbentahan na. Nakita niyo? Wala na. Hindi tayo binigyan ng freedom ng Kastila. Walang freedom. Asan ang freedom? Hindi ko maintindihan nga. Asan yung freedom? Asan yung independence? Oo, nagtaas ka ng watawat. Gumawa ka ng mga batas. Asan yung freedom? Wala naman na. July 4. Talagang binigyan tayo ng absolute freedom ng Amerika. Ang unang presidente ng ating Commonwealth ay si Quezon. Manuel L. Quezon. Yun talaga ang freedom. Okay. Kaya nga sa 1937 Constitution, ang Chief Justice ng Supreme Court, hindi Pilipino. Amerikano. Tingnan nyo sa record. The first Chief Justice. The first Chief Justice of the Philippine Supreme Court is an American. Kasi hindi pa natin kaya. Inaalalayan tayo ng Amerika. Pagkatapos nun, yung puro Pilipino na sumunod. That's the story. Pilipino naman, di alam istorya eh. No? Hindi natin alam ang mga sariling nating istorya, hindi natin alam. Yeah? So nakita nyo, dyan ang istorya ng freedom. Yung democracy. Mula sa Virginia, kumalat sa buong Amerika, inadapt ng ibang mga bansa. Nahawa tayo, 1935 lang. Huling-huli na. Yan po istorya ng ating independence. Kaya po sa Bible, kahit kaaway, allowed. Bandang huli ka na lang mananagot sa Diyos. Allowed yan. Makita pa natin. No? Kaya yung ginagawa sa mga alagad ng Panginoon ng araw na binabawalan, sila yung tama, sila yung binabawalan. Mali yun eh. Tingnan natin sa Book of Acts. Salungat sa turo ng Bible, Book of Acts chapter 5, nung nangangaral sila Pedro, in verse number 28. Kaya tayo nagse-celebrate ng freedom, nagse-celebrate tayo ng independence, pero pag-aralan natin sa Biblia ang meaning ng freedom at independence. Pag-aralan natin maigi. No? Acts chapter 5 in verse number 28. Ito yung mga kaaway ng mga apostol. Sabi ng kaaway ng mga apostol, saying, did not we straightly command you? Inuutusan yung mga alagad, mga apostol, no? That you should not teach in this name, sa name ni Jesus. And behold, you filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. Kita nyo, binabawalan sila. Di ba sabi ko sa inyo, huwag na kayo magtuturo sa pangalang yan? Yan ba ang turo doon sa parable? Yung original wheat pa ang binawalan. Sino nagbabawal? Yung mga tares. Sila nagbabawal. Kabaliktaran eh. 29. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Hindi yung susunod siyempre ang mga apostol. Wala man silang ginagawang masama. Nangangaral lang sila sa pangalan ng Panginoon eh. Diba? The same today. Bawal ang gathering. Nag-iingat naman tayo. Hindi man dahil basta nag-gathering na walang pag-iingat. Di ba?
Hindi naman nila alam ang kahalagaan ng ating pagtitipon. Ba tayo nag-gather? Baka akala lang, chichismisan lang tayo. Nag-uusap tayo ng salita ng Diyos na siyang source ng totoong freedom. Yung pinag-aaralan natin, ang topic about freedom. No? Kaya sa freedom, walang binabawalang pagtuturo. Allow diyan. Nakita po natin mga kapatid. No? Kabaliktaran eh. Kaya tayo, dahil nasa freedom na panahon tayo, ba? Nung araw, wala tayong freedom eh. Pinapatay yung mga nuno natin eh. Pinapatay eh. At sino ang pumapatay? Yung tares. Number 1, Katoliko. Pag hindi ka naniwala sa kanila, papatayin ka. No? Daming pinapatay ng mga yan eh. Tapos ngayon, no, kala mo kung sinong kayayabang, against daw sila sa death penalty. Kaya yung mga yan dapat barahin eh. Against kayo sa death penalty, pambira istorya nyo, dami nyo pinapatay eh. Yung 13 martires, kaya napangalan 13 martires. Ano ibig sabihin 13 martires? 13 martir. Punta ka doon sa plaza ng 13 martires. Ayun. Pinapatay nila ng mga Kastila. Mga Katoliko. Kapwa pare mo nga, pinapatay mo rin eh. Gombursa. Tapos against ka sa death penalty. Kita mo yung hipokrito mga tao. Sila nga pumatay sa national hero natin. Against ka ngayon sa death penalty. Kutakot-takot ang pinapatay mo eh. Against ka. Di ba no? Hindi naman nila sabihin, hindi, mali kami noon eh, ngayon lang kami tumama. Oh. Aminin mong ganoon. Noon tama ka, ngayon tama ka pa rin. Ba pambira? Noon killer ka, ngayon hindi na. Hindi wala ka. Bira itong mga ano nito. Nakita po natin. Oh. Kaya ngayon, free tayo na i-expose ang error. No? Kaya kahit binabawalan noon ng Panginoon, ang mga apostol, no, ina-expose nila ang error. At yun nga ang naging dahilan. Kaya sila, ang Panginoong Kristo, kaya pinapatay ng mga Pariseyo, ina-expose ng Panginoon ang error nila eh. Basahin nyo ang Matthew chapter 23. Puro woo unto you. No. Hypocrite. Oh, hypocrite. Hypocrite ang tawag ng Panginoon sa mga Pariseyo eh. Kutakot-takot ng mga error ang sinabi ng Panginoon doon. Oh. Ba't pinapatay si John the Baptist? Sinabi ni John the Baptist, ang immorality ni Herod. Kinuha mong asawa yung hipag mo, kapatid, asawa ng kapatid mo. Mali yun. At dahil naman yung si Herodias naman, yung ang asawa ng kapatid niya, ay nagbabangong puri. Kala mo may puring ibabangon na. Kahit nasa kulungan si John the Baptist, sinisigaw pa rin. Mga immoral yan. Nakakulong na. Kita nyo, kawawa ang wit. Sila yung walang freedom. Diba? Nung nag-birthday si Herod, sumayaw ang anak ni Herodias. At nung sumayaw nagyabang naman si Herod. Anong gusto mong gift? Sabihin mo lang. Kahit gaano kalaki, bibigay ko sa iyo. Sabi nung ina, huwag kang humiling ng kahit ano. Hilingin mo ang ulo ni John the Baptist kasi ayaw tumigil kahit nasa kulungan. Sigaw pa na sigaw. Sinasabi yung baho ko. Hilingin mo. Ay, hiniling. Kahit natatakot si Herod, ang nasabi niya, nasabi na, ayun, kunin ang ulo ni John the Baptist, ilagay sa pinggan. Ilagay pa sa pinggan eh. Dalhin dito. Ang kawawa yung wit eh. Ang wit ang hindi nabigyan ng freedom eh. Itong mga tares, nako, ito ang namamayagpag. Yang mga mali. Sino nagpadala ng tares? Si Satanas. Kaya napakaliwanag ng
Napakaliwanag ng turo ng Bible. Kaya yung mga taong pumapatay dahil sa relihiyon, sala yan. Yan yung mga sinugo ni Satanas. Ang Panginoon, ina-allow sila kahit mali sila eh. Mananagot sila bandang huli sa Panginoon. Nakita po natin mga kapatid, no? Yan ang freedom. Hindi, ikaw na ang tama, ikaw pa walang freedom eh. Naging baliktad ang istorya ng mundo. Gayunpaman, kahit po ang mga mananampalataya ay ipapatay mo, naubos ba? Hindi mo kayang ubusin. Kaya po ang simbahan ng Panginoon na siyang haligi at suhay ng katotohanan, ang sabi po ng Panginoon ang pintuan ng Hades, ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa iyo. Hindi ho kayang lupigin, lipulin, no? Ng pintuan ng impyerno ang simbahan ng Panginoon. Hanggang ngayon nag-e-exist ang totoong simbahan ng Panginoon. Nakita po niyo mga kapatid. Kasi nga po, katotohanan yan eh. Hindi mo kayang lipulin ang katotohanan. Okay? Ito pa sa Bible. Sa Bible, no? Mali ang pamimilit. Against sa freedom yan eh. Mamimilit ka. Walang freedom eh. No? Okay. Kita nyo, may maling verse na ina-adapt ang mga relihiyon ngayon. Dahil sa wrong interpretation, mali. Pakita ko po sa inyo yung kamalian na yun. Luke chapter 14. In Luke chapter 14, verse number 16. Ito isang parable na mali ang interpretation. Luke chapter 14, verse 16, parable ng Panginoon na naman to. Ang ibig sabihin po ng parable, ano ba parable? Parabola. Ang ibig sabihin niyan ay isang earthly story na mayroong heavenly meaning. No? Istorya dito sa lupa na mayroong makalangit na kahulugan. Ito yan, 16. Then said he unto him, a certain man made a great supper and bade many. Nag-imbita. Tingnan nyo sa 17. And sent his servant. Yung servant na yan, hindi niya po na plural, singular yan. Servant, hindi servants ha. At supper time to say to them that were bidden, come, for all things are now ready. Ang unang inimbita sa interpretation niyan, no, ay mga Hudyo. Okay? Sabi sa 18, and they all with one consent began to make excuse. No? The first said, kaya mga Hudyo ito eh, I have bought a piece of ground. Nagtatanim sila, yan, no? And I must needs go and see it. I pray thee, have me excuse. Mga Hudyo yan, unang grupo na yan, sa right interpretation ng ating forefathers. And another said, I have bought 5 yoke of oxen. Ginagamit nila sa pag-aararo ay mga baka. And I go to prove them, I pray thee, have me excuse. Ang pangatlo, and another said, I have married a wife. Ikinasal lang hindi na sumimba. And therefore, I cannot come. Kasi mag-honeymoon. 21. So that servant, kita yung servant singular, ha? Came and shewed his Lord these things. Sino yung servant? Tingnan natin mamaya. Then the master of the house, being angry, said to his servant, na singular, go out quickly into the streets and lanes of the city. Itong mga tagalabas, streets and lanes of the city, sino yan? Yan ang mga Gentiles. Huh? And bring them hither the poor. Kaya ang mga Gentiles, consider as the poor, maimed, and old, and the blind. No? Yan yung, kasi hindi naman elect yung mga Gentiles. Ang elect nation ay Israel eh. Yung elect nation ni Umayaw, kanya-kanyang dahilan. Pinapunta sa Gentiles, 22. And the servant said, yung servant na yun, ang servant na yan ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Banal na Spirit yan. Kaya andoon siya, nung Israel, ang tagal ng buhay ng servant na yan. Buhay pa rin siya nung panahon Gentiles.
Ano, alam niyo interpretation ng Arminian dyan? Sala. Hmm. Ang servant daw na yan, sila. Ba't singular yan? Kung kayo yan, ang dami niyo singular lang yan At buhay na kayo ng Israel? Hindi naiintindihan And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet, there is room. And the Lord said unto the servant pa rin, go out into the highways, hedges. Ano sabi sa servant? Compel them. Use the word compel. Pilitin mo sila to come in that my house may be filled. Kaya yan ang ginagawa ng mga simbahan ngayon. Namimilit sila. Gawa ng verse nito. Ba't kayo namimilit? Sabi ng Panginoon, ayan, compel them. Ang tanong, sino yung inuutosang mag-compel? Ikaw ba? It's the Holy Spirit, the servant. Ang inutusang mag-compel, hindi ikaw. Ikaw ang i-compel ng Holy Spirit. Kabaliktaran Ikaw ba? Ni ang Panginoong Kristo, nakita nyo bang namilit? No. Hindi namimilit ang Panginoon. No? Pinilit ba niya si Pilate na alamin ang katotohanan? No. Sinabi lang niya, kaya ako naparito dahil sa katotohanan. Sabi ni Pilate, ano ang katotohanan? Ay, kung hindi mo alam, bahala ka sa buhay mo. Wala nang sinabi ang Panginoon sa kanya. Di ba? Gano'n. No? So nakita nyo, mali po yung pamimili. Pipilitin mo ang tao. Pipilitin mo mag-forward. Kaya ang ginagawa ng Arminian, mali yan Pipilitin mo tumanggap. Mali po yan. Pag hindi mo pinilit, hindi maliligtas yan. At kung ikaw naligtas bunga ng pamimilit, hindi ka ligtas, utas ka. Kasi ang banal espiritu, hindi ginagawa yan. Bagaman irresistible ang kanyang gawa, hindi mo yan kayang tanggihan. Pero hindi niya kailangan niyang ganyang ginagawa ng tao. Hindi makikita yan, no? Kaya yung pamimilit po, mali po yan. Against sa freedom yan. No? Okay. Kaya yung ginagawa po ng Katoliko noong araw, no? Napipilitin mong bautismuhan yung bata. Kita niya? Huli. Mali. Bata yan Ba't mo pipiliting bautismuhan yan? No? Maigi na lang sa biyaya ng Panginoon, nung tayo tumanda't nagkaisip, nalaman natin, mali. Kaya nung araw, maraming tinaguri ang reformer. Mga paring Katoliko. Sino-sino mga reformer? Ang una talagang reformer ay si John Wycliffe. 13th century pa siya 1300 pa Namatay siya 1384 Sila Martin Luther, 15 na yan 200 years na ahead si Wycliffe. Una si Wycliffe Mga pari yan Nung nagbasa ng Bible, nakita ba? Mali ang ginagawa natin. Nasaan ba tayo sa Diyos? Mali dito Kaya sabi ng Panginoon, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kaya sinet free sila ng truth. Nakita nyo? Tinawag silang reformer. Ang gusto nila i-reform, ang akala nila tamang simbahan na Roman Catholic Church. Na deform, hindi reform. Kaya nire-reform nila. No? Kaya mo bang i-reform yun? Ano ginawa ng Roman Catholic? Papatayin ko kayo. Kaya takbuhan sila. Kaya tumayo ang Protestant o Reformer. Ang baptiso, hindi galing dyan. Kakamali sila. Sino kalaban ng Katoliko? Sino pinapapatay ng Katoliko nung wala pa sila Wycliffe? Sino? Ang tagal ng Baptist. Wala pa ang Protestant. May Baptist na. Sino yung pinapatay? Mga Anabaptist po yun. Na hindi naman galing ng Katoliko. May sariling istorya. Ito pong mga Protestante, galing Katoliko yun. Nagprotesta nga. Kaya lang, kahit nagprotesta yan, kita niyo yung istorya. Sino mga nagprotesta? Si Martin Luther. Pari yan na na-convert. Si John Calvin. Pari din yan na na-convert. Si John Calvin nga, nung na-convert, nag-asawa
Ang naging asawa ay widow ng Anabaptist. No, si Idelette de Bure. Pareho sila ng paniniwala, predestination. Mga predestination ng paniniwala nila. Si John Wycliffe po, ang doktrinang dala niya ay kay Augustine. Predestination po yun. Kaya kung titingnan nyo sa istorya, ay po istorya niyan eh. Kaya lang, ang paniniwala ni Martin Luther at saka ni John Calvin, pagdating sa baptism, infant pa rin. Kita niya na? Hindi kumpleto. Hinalukay ko si John Wycliffe. Hindi siya naniniwala sa infant baptism. Converted din siya sa baptism eh. Kaya consider siya as Anabaptist eh. Kapareho ni Tyndale. Si Tyndale po ay hindi reformer. No? Ang paniniwala niya ay predestination, paniniwala niya ay immersion. Kung paniniwala mo yung immersion, kanino ka pupunta? Eh di sa Anabaptist ka pupunta na nag-i-immerse. Di ba? Yan po istorya niyan eh. Nakita mo? Kaya mali po yung infant baptism. Hindi mo binibigyan ng freedom. Kita nyo ang Bible, kung paano mag-baptize. Pakita natin kung paano mag-baptize ang Bible with freedom. In Acts chapter 2, in verse number 41. Acts 2:41. Talagang nakasalig kaya sabi ng Panginoon, you shall know the truth. Base sa truth. And the truth shall set you free. Sabi sa 41, dinangaral si Peter. Ang daming tao dito, pinangaralan niya. Sabi sa 41, then they that gladly receive His word. Gladly receive. Hindi pinilit, ha? Gladly silang tinanggap yung salita. Were baptized. Kusang nagpabaptize. Hindi yung bata bibinyagan mo. Hindi naintindihan. Dahil ang totoong reason ba't ka magpapabaptize, you gladly receive the word. E paano marireceive ng word, ng bata ang word? Mali yan eh. No? Yan ang ginawa ng Katoliko na yan. Ay paggawa ni Satanas, laging wala sa salita ng Diyos yan eh. Then they that gladly receive His word, ito ang sa Diyos, were baptized. At ilan yan? In the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Ang dami niya. Hindi ho pinilit yan. No? Ang pumilit yan, Banal na Espiritu. No. Kaya yung mga Armenian, mali ang interpretation doon sa compel them to come in. Kasi nung araw po, tinuro sa amin yan sa Bible Baptist. Nung ako'y nasa Bible Baptist, tinuro yan eh. Naging team pa namin sa likod yan eh. Yung sa kurtina, nakalagay, compel them to come in. Kaya, nagkaroon kami ng evangelism noon. Pilitin natin sila. Without knowing sino yung kasi sa Bible, dapat meron kang rule of interpretation. Sino nagsasalita, sino kausap, ano pinag-uusapan. Hindi naman ikaw yung kausap eh. No? Ikaw yung pumilit. Kita nyo, hindi naiintindihan. Ano? Banal na Spirit po ang gagawa nun. No? Nakita po natin, mga kapatid. No? Because of the wrong interpretation, ayun na. Hindi po bunga ng freedom yan. Kaya po mali yung pamimilit. Itong mga binautismuhang ito, hindi ho ito pinilit. Nagpabaptize sila freely. Kita nyo. Maging sa offering, ano tawag sa offering? Free will offering ang tawag dyan. No? Mali ho yung, kaya no? Ang offering natin ay nasa box. Free kayong maghulog dyan. Free. Hindi yung may supot ni Judas, tatayo sa harap mo, hindi aalis yun hanggat hindi ka nabunot. Di ba? Yung Katoliko naman, yung supot, nilagyan ng tatangnan, ang haba naman. Yung mahabang upuan, may isa sa dulo, magsasalubong yun, no? Lampasan yun, babalik yun, oh. Wala kang kawala. Hindi ho freedom yun eh. Pag sinabi mong freedom, yung mag-o-offering, siya ang magbibigay. Free siya, free.
Hindi mo siya pipilitin. No? Kita niyo, no? Kaya, hindi base sa truth eh. Kaya nga, the truth shall set you free. It must be based 100% all from the truth. Dapat nasa truth lahat. Nagiging tururot eh. Sala lahat eh. Nakita po natin mga kapatid. No? Kaya nga dahil mahalagang maalaman natin yung freedom. No? Ano talaga ang tama sa Bible? Okay. Sa Bible po kasi, kita nyo, kaya nga dyan nakopyan ni Thomas Jefferson yung democracy. Pakita natin yung equality ng mananampalataya sa simbahan. Sa Book of Galatians. The Book of Galatians, ito po yung mga simbahan. No? Galatians chapter 3. Kasi churches in Galatia yan eh. Plural yan, marami yan. Nung sumulat si Paul sa mga churches na yan, sabi niya sa chapter 3 ng Galatians, in verse number 26, ito sabi ni Paul sa kanila, sabi niya, for ye are all, mga Galatian churches yan, children of God, by faith in Christ Jesus. Pare-pare silang nanampalataya. Iisa ang paraan, ba't silang mga naging anak ng Diyos? Equal, nanampalataya kay Jesus Christ. Kung hindi ka nanampalataya, hindi ka magiging anak ng Diyos. Equal lahat. Churches yan. Kasi pag binalikan nyo sa Galatians 1:1, churches yan, marami yan. Kaya, maraming simbahan, maraming miyembro, pero equal lahat. No. Ano pa? Chapter 3, verse 27 ako, for as many of you as have been baptized, mga baptized sila, mga miyembro sila ng simbahan kasi nabaptize sila. At ang baptism nila, kapareho kanina. Kaya sila nabaptize ay gladly receive the word. Equal lahat. Walang nabaptize na napilit, walang nabaptize na hindi napilit. Wala. Pare-parehas na kusang nagpabaptize. For as many of you as have been baptized in Christ Jesus have put on Christ. Kaya equal sa Bible eh. No? 28. There is neither Jew nor Greek. Dati, Jew lang ang chosen nation, di ba? Ang mga Greek Gentiles, hindi pwede. But now, equal. No? Kaya sa simbahan ng Panginoon nung Arab, sa mga simbahan na yan, may Jew, may Gentile, halo sila. Inalis ng Panginoon yung dividing line. No? Ngayon nga, puro Gentile na lang eh. Wala tayong makitang Jew. Equal. Nakikita ang equality, no? There is neither bond nor free. Kasi noong araw, meron talagang alipin at merong hindi alipin. Pero kahit kay alipin at hindi alipin, sa simbahan, equal kayo. You are equal. No? Walang bond, walang free. No? Tingnan pa natin. Okay. There is neither male or female. Equal din. Hindi ang maliligtas si lalaki lang. Ang babae hindi maliligtas. Hindi. Parehas maliligtas. Babae at lalaki. Parehas magiging miyembro. Mapabaptize. Babae at lalaki. No? For ye are all one in Christ Jesus. At pag miyembro ka ng simbahan, may equal right. Lahat makakapag-partake sa Lord's Supper. Diba? Makakapag-partake. Equal ang right. Miyembro eh. Nakita niyo mga kapatid. Kaya ang champion ng democracy, ang champion ng freedom, ay ang simbahan. Yan yung nakita ni Thomas Jefferson na tinawag niyang democracy. Ang essence po ng democracy is very simple. Equal right. Equal right of the citizen of the nation. Yan ang essence niyan eh. Kaya yan sabi natin democratic form of government, democracy. Kinopya po isa simbahan yan eh. Isa simbahan eh, galing sa Bible yan. Nakita po natin mga kapatid, no? Kaya po,
Ang totoong mga taong free, mga Kristiyano, mga miyembro ng simbahan, no? Mga free na tao 'yan. At mga free na tao, ah, ang mga Kristiyano na 'yan ang nag-a-apply ng freedom. Tayo nag-a-apply ng freedom, no? Kaya kahit mali, hinahayaan natin. Kasi yun na nasa Bible. You are free. Pero pagharap mo sa Diyos, lagot ka. Mananagot ka. No? At dahil nag-a-apply nga tayo ng freedom, baliktad naman. Tayo naman ang binabuwala. Nakita niyo mga kapatid? Kaya makikita po natin maging sa Biblia, alin ang tamang form of government? Is it democratic or communist? Kaya yung ginagawa ng mga pastor ngayon na dictatorship, diktador na pastor, ay nako, sala sa Bible. Hindi mo pwedeng diktahan ang mga taong pinalaya ng Panginoon. Pinalaya nga ng Panginoon, ikaw naman, di ba? Gagawa ka ng mga batas sa simbahan na ikaw lang ang may gawa? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Ako, nagkakamali ka. Di ba? Pagka didisiplinahin, ikaw lang ang didisiplina, gusto ko disiplinahin niya. Pagtatanggapin ni ikaw lang, huwag kayong makialam. Ako bahala tumanggap dyan. Mga desisyon ni ikaw lang, hindi pwede yan. Nagkakamali ka. Hindi ganyan turo ng Biblia. Hindi mo pwedeng diktahan. Ang didikta lang sa miyembro ng simbahan ay Diyos lang. No? Diyos lang magdidikta. Pero pastor ka, magdidikta. Ikaw lang magtuturo kung paano sila didiktahan ng Diyos. Pag sinabi ng Bible, susunod tayo lahat. No? Pag hindi sinabi ng Bible, hindi natin gagawin yun. Hindi, kahit hindi sinabi ng Bible, sinabi ni pastor, gagawin eh. Diktador yun, tawag to. Hindi ho pwede yan. Kita po natin mga kapatid. No? Kaya tayo nagpapasalamat, nakapag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. Let us have another verse. 1 Corinthians chapter 1, in 1 Corinthians chapter 1, in verse number 8. 1 Corinthians chapter 8 pala, sorry. 1 Corinthians chapter 8, mula verse number 8. 8:8. Nung araw kasi, nung bagong tayo ang simbahan, nagkaroon ng problema sa simbahan tungkol sa pagkain. Kasi alam nyo naman ang mga Hudyo, may bawal na pagkain. Sa Gentile, wala niyan. Kahit ano kinakain yan. Magkahalo ngayon sa simbahan yon. Hudyo at Gentile. Yung Hudyo hindi nakain ng baboy. Yung Gentile ang tako sa baboy. Paano ngayon yun? Ito na ngayon. Kaya sabi ni Pablo ganito sa 8. But meat commendeth us not to God. Kasi ang kingdom of heaven ay hindi sa pagkain at sa inumin. Hindi kumukumain ng baboy, hindi na maliligtas. Sabihin mo lang kung ano ang danger ng baboy. No? Pero sasama mo sa kaligtasan niya, hindi kasama yon. For neither, if we eat, are we better? Kung ikaw ay kumakain, better ka. Neither, if we eat not, are we the worst? Okay, kita nyo, no? Verse 9, but take heed, lest by any means, this liberty, kita nyo yung liberty of yours, become a stumbling block to them that are weak. No? Yung liberty mong kumain, huwag niyo akong pakialaman. Kakain ako kung anong gusto ko. Natitiusod mo yung hindi kumakain. Yung liberty mo, nagtuturo ang Biblia na yung liberty mo ay huwag gagamitin na makakapag-stumble sa iba. Tungkol sa pagkain. May liberty akong kumain kahit ano. May stumble yung isa, nasusuka sa kinakain mo. Mga Hudyo talaga hindi nakain ng baboy yan. Ikaw, takot-takot mo sa baboy. Na-stumble yung isa.
Huwag mong gagamitin yun. No? Kaya kita nyo, ang Bible nagtuturo ng sacrifice your freedom. No? For the sake of a brother. No? Kaya kita natin, no? But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. No? Yun namang natitisod, weak yun eh. For if any man see thee, which hath knowledge, sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols? So, pagdating sa 13, sabi sa 13, wherefore, ito conclusion ni Paul, conclusion, wherefore, if meat make my brother to offend, ano sabi ni Paul? I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. Kung yung kinakain ko ay makaka-offend sa brother, hindi na ako kakain kailanman noon. Nagsasacrifice yung isa. No? Huwag mong gagamitin ang iyong freedom na makaka-offend sa iba. Kita niyo ang ganda ng Biblia. No? Kaya champion ng Bible when it comes to freedom. No? Ikaw na magsakripisyo ng freedom mo. Marami pa namang ibang makakain. Di ba? O di kaya, huwag mo ipakita. Gusto mo kumain, bahala ka. Pero pag andyan siya, diyan! Ito ang ganda ng Bible, no? Yan ang Bible, champion sa freedom. Kaya sabi naman, you shall know the truth and the truth shall set you free. No? Ang ganda-ganda ng turo ng Biblia when it comes to freedom. Another, let us see. Galatians chapter 2. In the book of Galatians chapter 2, Galatians 2, in verse number 3. Sabi dito, nagkukwento si Paul tungkol sa kanila ni Titus. 2 verse 3. But neither Titus, who was with me, being a Greek, kasi si Titus ay hindi yan Hudyo, ha? Greek yan. Was compelled to be circumcised. Ang gusto ng mga kasama ni Paul, i-circumcise si Titus. Ba, kasama ba naman sa circumcision ang salvation? Di ba? Yan ang naging issue noon sa Jerusalem, sa Acts 15, di po ba? Yan, nangyari, no? Verse 4, and that because of false brethren, maraming false brethren, kunyari brethren, di naman, unawares, brought in, who came in privately to spy out our liberty. Ayan ang mga pampagulo noon, yung mga Hudyo na ipipilit yung mga hindi na dapat, tulad na circumcision. Di ba? Spy out our liberty, which we have in Christ Jesus. Ay pagdating sa salvation, di nakasama ang circumcision ng araw. That they might bring us into bondage. Pagka bumalik ka doon, ibabalikan niya sa bondage. Hindi ganyan. Verse 5, to whom we gave place by subjection. No, hindi pumayag si Paul. Not for an hour, kahit isang oras, hindi ako magbibigay sa inyo. No? That the truth of the gospel might continue with you. Nakita nyo, mahalaga ang truth ng gospel might continue in you. Pagka talagang mali. Yan ang naging problema nila Pablo nung yung transition ng period ng Jewish to Gentile. Kung puro Hudyo, walang problema. Pare-parehas naman niya, mga Hudyo. Noong i-extend ng Panginoon ang kanyang grace sa Gentiles, yun na, ipipilit ng Hudyo yung mga batas na hindi na dapat dito sa mga Gentiles, tulad nga circumcision, pagkain. Yan, naging mga issue noong araw yan. In our time, hindi na ganyan eh. Kasi wala naman tayong kasamang mga Hudyo. Puro naman tayo Gentiles. No?
Wala tayong ganyang problema. Pero before, nagkaroon po sila ng ganyang mga problema, dinil naman ng maigi ni Paul. Another, Galatians chapter 5. Kaya ang salita ng Diyos ang issue eh. Ang laging magse-set free. Galatians chapter 5 in verse number 1. Galatians 5:1. Ano sabi ni Paul? Ay mga simbahan sa Galatians, binubuo ng Hudyo at Gentile yan eh. Mix. Verse 1. Stand fast therefore in the liberty. Yan. Yung liberty binigay ng Panginoon, manindigan doon, wherewith Christ hath made us free. And be not entangled again with the yoke of bondage. Tulad halimbawa, sa atin, hindi issue yung circumcision, o hindi na issue sa atin yun eh. Mga pagkain, walang ganong issue sa atin eh. Sa atin, ang issue, no? Yung matutunan natin sa Armenian, dadalhin mo sa toong simbahan. Yan ang nagiging issue. Naku mga kapatid, may mga simbahan ganyan. Yung mga natutunan sa Armenianism, dadalhin sa Sovereign Grace na church, na totoong church, na wala naman sa Bible. Di ba? Oh. Delikado ho yun. Di ho tama yun. Okay? Like for example, yung pamamaraan ng offering. Di ba? Supot ni Judas pa rin. Wala man sa Biblia yun. Takot na takot yung ibang gumamit ng box. Baka lumiit daw ang offering. Kaya lumiit yan, kaya hindi. Basta, alin ang tama? Alin ang tama? Yan ang importante. Malagay nasa tama ka. Bigyan mo ng freedom ang tao. Let them free. Free will offering. Diba? Magturo ka ng anong sinasabi ng Biblia, tithing, sacrificial offering, anumang offering. But, anumang offering niya, hayaan mo siyang ibigay nila na free. No? Ibigay nila na free. Huwag mo silang pipilitin. Nakita niyo mga kapatid, no? Stand fast sa freedom na yon. No? Tingnan pa natin, Galatians chapter 5 pa rin, in verse number 13. Verse number 13. For brethren, you have been called unto liberty. Kita niyo yung purpose ng Diyos sa pagtawag sa atin. Kaya tayo po ang magpapaliwanag ng totoong freedom, ng totoong liberty sa mga tao. No? You have been called to unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh. Tulad halimbawa in our time, dahil nga hindi nauunawa yung totoong Christianity. No? Nasa democracy daw. In democracy naman, yung freedom, ginagamit. Kaya freedom. Hayaan nyo kaming mga bakla na maglamyerda. Free kami. Ginagamit sa inaabuso eh. Kasi nung araw naman, nung panahon na ni Thomas Jefferson yung democracy, nasa Bible ang United States of America eh. No? Naniniwala sila sa Bible during those times eh. Hindi katulad ngayon, iba na. Kaya yung democracy, ginagamit sa kasalanan. Pati yung kasalanan nila, gusto nila bigyan ng freedom. Mga kamalian, mga kasalanan. Hindi yun ang Kaya nakakatakot na ang democracy ngayon. Sa totoo lang, ang democracy, i-enjoy lang yan ng mga anak ng Diyos. Pero gamitin mo ang democracy sa mga hindi anak ng Diyos, nakka. Kaya sa mga hindi anak ng Diyos, ang dapat communism eh. Doon naman talaga sila, dininiwala sa Diyos yun eh. Pang-Kristiyano lang talaga ang democracy. Kasi ibigay mo yan sa mga makasalanan, aabusuhin nila yan. Ito nga kahit sa simbahan eh, may tendencyng maabuso eh. Lalo pa sa hindi sa simbahan. Nag-warning nga si Paul eh, baka yung freedom na yan, kaya sabi niya sa verse number 13,
You have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh. Gagamitin mo sa flesh. But by love, serve one another. 14. For all the law is fulfilled in one word. Even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ito po natin. Ayan. Gamitin mo sa pag-ibig mo sa kapatid. You are free to love your neighbor, no? As thyself. Gamitin ganun. Hindi yung gagamitin sa occasion to the flesh. Although you are free. Di ba? Okay. Tingnan pa po natin. 1 Peter chapter 2. In 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2 in verse number 13. Okay. Sabi ni Apostle Peter, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake. Kaya inuutusan po ang mga Kristiyano, ang simbahan ng Panginoon, na magpasakop sa gobyerno. For the Lord's sake, whether it be to the king as supreme. In verse number 16, as free, mga free, mga Kristiyano, mga mananampalataya, and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. Tulad halimbawa, tayo ay mananampalataya. Nasa democratic nation tayo, free. No? Pero bilang Kristiyano, free ba tayo na sumama sa strike? Hindi na binibigay ng Bible yun. Although binibigay ng gobyerno na pwede ka mag-strike, pero sa Bible hindi pwede yun. Rebellion yun against your master. No? Kaya nga nakalagay diyan, as free, bilang free, and not using your liberty for a cloak of maliciousness. Hindi ho tama yun. Okay? But as the servants of God, tulad halimbawa, pag naipasok ang divorce, sasali ka doon. As free, kung ikaw ay free. Okay. Hindi ka intusan ng Diyos. Pagdating sa area, hayaan mo sila. Hindi ba? Kaya ituturo ng Biblia yun eh. As the servant of God. Mas mataas ang batas ng Diyos sa atin kaysa batas ng tao. Pag naglaban na ang batas ng tao at batas ng Diyos, susunod na tayo sa Diyos, hindi sa tao. Pag nagkasalungat na yan. Diba, no? Okay? So, pinakikita po sa atin ng Biblia, pinakikita po sa atin ng Bible yun. 17, honor all men. Lahat ino-honor. Love the brotherhood, fear God, honor the king. So, yan po yung, kaya ang Bible po, siya po ay champion when it comes to liberty. Ngayon, ito po ang nakakatakot. Itong mga false teachers, itong mga maling mangangaral, tingnan natin kung paano po sila magturo ng liberty o ng freedom. Tinuro ni Apostle Peter yan. 2 Peter chapter 2. In 2 Peter chapter 2, yan po natin. In verse number 19, 2 Peter 2:19. Mga maling mangangaral to ang topic ni Pedro dito. Sabi sa 19, while they promise them liberty, kung mangangako ng liberty yan sa mga miyembro. Themselves, sila naman, are the servants of corruption. Yan, para din sa gobyerno, ganun din. Mga nasa posisyon, nangangako ng liberty, sila naman is servants of corruption. For whom of a man is overcome, of the same he is brought in bondage. Tapos natin mga kapatid. No? Para maunawaan natin higit yan, atras tayo ng kaunti sa verse 12. 2 Peter chapter 2, verse number 12. Ito ang mga false teachers. Ito yan. But these, mga false teachers, as natural brute beast, para mga beast na ang tawag ng Bible, brute beast, made to be taken and destroyed, speak evil of the things
magsasalita ng masama yan, that they understood not, di naman nila naiintindihan yung sinasabi nilang salita. And shall utterly perish in their own corruption. Kala mo banal, immoral naman. Yan yung mga yan eh. 13, and shall receive the reward of unrighteousness, as they that count it pleasure to riot in the daytime, spots they are, and blemishes, sporting themselves with their own deceivings. Kaya ugaling mandaya. While they feast with you, kita mo, pinagpipiestahan nila ang mga tao. Kaya gusto niya maraming miyembro. While they feast with you. Okay. Kaya alam niyo po, nakakaawa yung nasisilo ng mga maling mangangaral. Nakakaawa sila. No? Mapupunan niyo yan pagka kausap niya, reklamo na reklamo yan. Pira, simbahan namin eh. Reklamo na reklamo. Sabihan natin ang katotohanan. Ako'y may ganyang kaibigan eh. Yung kasama ko noon sa Bible Baptist. Kami nagkikita, walang ginawa kundi magreklamo. Sabi ko naman, reklamo. Ba't hindi ka pa naalis hanggang ngayon dyan? Reklamo ka. Sabi niya, 10 poste ng simbahan sa akin eh. 10 poste daw ng simbahan sa kanya. Hindi makaalis. Nangihinayang sa mga offering niya doon, nangihinayang eh. Hindi makaalis eh. Pero pag kayo nag-usap na matagal, lahat ng baho sasabihin. Lahat ng sinasabi. Ayaw namang umalis. Nakita niya, kakaawa eh. Kakaawa sila. Tingnan pa natin. Kaya sporting themselves with their own deceivings while they feast with you. Pinagpipiestahan yan nila yung mga tao. Kaya nga pagka yung taong nasa maling simbahan na pangaralan mo ng tama at umalis, naku, galit siya yung pastor niya. Lagot ka. Parang yung maiden na sa Acts 16 na nagpapagaling pagka napoposes ng evil spirit, nagpapagaling siya. May master yon, may bayad. Ay pinalayas ni Paul yung evil spirit do sa maiden. Hindi na nanggagamot. Wala nang bayad. Ako, nagalit yung master. Sino nagpagaling dito? Kasi Pablo, hinagupit sila Pablo, pinakulong. Ganun din nangyayari ngayon eh. Nagagalit sa atin pagka tinuruan natin ang katotohanan, nakalaya sa katotohanan kasi nakita yung panluloko nila eh. Oh. Okay? Let's continue. Verse number 14. Having eyes full of adultery, no? And that cannot cease from sin. Walang katigil-tigil sa kasalanan yung mga yun eh. Beguiling unstable souls. Okay? Mga nadadayan nila, mga souls non-stable. No? Pag nasa truth ka kasi, stable yan. Pag wala ka sa truth, unstable yan. And heart they have exercised with covetous practices. Kita nyo? Mga covetous na mga pastor. No? Cursed children, mga sinumpang anak yan. Ito yung mga false teachers eh. 15, which have forsaken the right way and are gone astray following the way of Balaam, the son of Bosor. Si Balaam, false prophet yan. Gustong-gusto yung reward ni Balak. Minanipulate niya ang istorya. No? Who loved the wages of unrighteousness. 16, but was rebuked for his iniquity, the dumb as speaking with man's voice forbade the madness of the prophet. 17, these are wells without water. Balong walang tubig. Ano mo yun? Wala silbi yun. Clouds that are carried with a tempest, to whom the mist of darkness is reserved forever. Tapos, 19 yung binasa ko sa inyo kanina. 18, for when they speak great swelling words of vanity. Ang mga yan ay nangangaral, nagtuturo. Pero ang tinuturo ay swelling words of vanity.
Wento ng wento, wala wenta. Okay. Pero kubetos nga eh, ang ano, mamera lang sa tao. They allure through lust. Kaya sapitan ng laman ang approach nila. No? Of the flesh, through much wantonness, those that were clean, yung mga clean, mga nako-convert, those that were clean, escape from them. Tumakas kayo dyan. Who live in error. Escape from them. No? At kung meron tayo nakikitang pwede pang maisalba, isalba, kakawa naman niya. Kawawa yung tao pagka hindi mo maisalba yan, di ba? Escape from them. Kasi yung mga yun nga, sabi sa 19, binasa ko na, while they promised them liberty, anong liberty? Mga diktador yan eh. They themselves are servants of corruption, for of whom a man is overcome, of the same he is brought in bondage. Atras pa ako ng konti pa. Chapter 2 pa rin. Verse number 2. Kaya hindi ho paramihan. Ano sabi sa verse number 2? And many shall follow their pernicious ways. Maraming follower yan. Gaano karami follower ng Catholics? Gaano karami follower ng Muslim? Ba? Gaano karami ang follower ng Iglesia ni Manalo? Gaano karami ang follower ni Kiboloy? Follower ni Eddie Villanueva? Kaya nung marami na follower, kumandidato na eh. Kala niya, mananalo na siya eh. Eh, 3 milyon eh. Tapos nung botohan eh, wala pa siya 2 milyon yata. Ba, hindi rin pala siya ibinoto ng mga miyembro. Sabi niya. Okay. Makita po natin, many shall follow their pernicious ways. Marami yan. By reason of whom the way of truth shall be evil is spoken of. Yung way of truth, pagsasalita ng masama. Diba? Tayo pa yung pinagsasalita ng masama eh. Ano ba masamang ginagawa natin? Wala naman. Kasi ini-expose natin ang kanilang mga error. Verse 3. And through covetousness, kaya mga covetous, i-covet niya, mayroong mga goal yan. No? Mabuhay ng luxurious, no? Magpayaman, yan ang mga goal nila. Kukunin nila by covetousness. Through covetousness shall they with feigned words make merchandise of you. Matatamis na pananalita. Kita nyo merchandise of you sa Tagalog yan. Kakalakalin niya kayo. Yan yung human trafficking. Ay, akala natin ang human trafficking nasa labas lang. Ang daming human trafficking sa religion. Baka hindi nyo alam. Nanggagamit ng tao. No? Gumagamit ng tao. Sa pamamagitan ng feigned words, make merchandise of you, whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. Yan yung mga simbahang walang freedom, walang liberty. No? Salungat sa sinasabi ng Bible ang mga pamamaraan, mga pagtuturo. No? Pinipilit tumanggap, pinipilit mag-forward, pinipilit mag-offering. Sa Bible, walang ganyan. Miski nga ang pagsimba, hindi naman tayo pinipilit, di ba? Nire-remind lang. Walang ganun. Walang pinipilit mag-offering, walang pinipilit tumanggap. Bagaman hindi tayo pinilit tumanggap, mga kapatid, no? Hindi naman tayo nakawala sa kaligtasan. No? Inoperate tayo ng banal na espiritu within. Pero yung tao ang pipilit, walang ganun. Nakita niyo, mga kapatid, no? Yan po ang totoong simbahan ng Panginoon at ang Bible po ang nagtuturo ng totoong freedom. No? If you continue in my word, no? You are my disciples indeed. And you shall know the truth. And the truth shall set you free. Kaya kung merong mga taong free talaga, una, ang simbahan ng Panginoon.
Kasi ang simbahan ng Panginoon, ang pillar and ground of the truth. Truth shall set you free. Talagang free yan. No? Although inuusig. At ang mga miyembro ng simbahan ng Panginoon, iyan ang mga totoong nasa freedom ang isip. No? Free, lahat. No? Ang ating Panginoong Kristo. Okay. So, yan po ang mga turo ng Biblia when it comes to freedom. At makikita natin, nag-celebrate tayo ng freedom ng Independence Day, mali-mali naman. Sala naman. Nakita nyo, no? June 12. Tapos may laban na naman. Wala namang freedom. Takas naman yung presidente natin. Para makatakas, ipinain si Gregorio del Pilar. Asan ang freedom? Hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo yun. Hindi nga kasi alam ang meaning ng freedom. Winagayway mo lang ang pakungwatawat, freedom na ba yan? Kahit naman walang freedom, may iwawagayway mo yun. Freedom ba yun? Yung hindi umagri sa iyo, pinagpapatay mo. Freedom yan. Matindi ka pa sa communist niyan. Di ba? Sa freedom, sa freedom, pinag-aralan natin, kahit hindi mo ka paniniwala, hayaan mo. Di ba? Hindi papapatay mo. Asan ang freedom? Kaya kita nyo ang bansa natin, hindi umayos hanggang ngayon. Di ba? Kasi istorya natin, hindi talaga maganda. Maliban talagang mamula tayo sa salita ng Diyos. No? Magiging magandang bansa ang bansang Pilipinas. Ang susi niya nasa atin. Nasa mga totoong mananampalataya. Pag yung pagsishare natin ng salita ng Diyos, no? Makakalaya din sila. Una, number one, siyempre, sa kasalanan. Yung kasalanan ng umaalipin sa tao Yan ang nagpapadilim, nagpapadumi, no, ng isip ng tao. Pero pag nakawala yan sa kasalanan, magiging maganda, maaliwalas po ang isip niya, pati ang future niya. Tayo magwawakas sa